Hello mga ka-dreamers, hello mga first time home buyer. So isa po sa mga pinoproblema ng ating pong mga ka-dreamers ay kapag ang kanilang salary ay hindi po naabot yung required income sa isang property na nagustuhan po nilang i-avail. So wag po kayong mag-alala dahil po tayo ay may mga alternative option po na maaari nyo pong gawin para po sa problema po nito. So, ito, ang didiscuss po natin nga is yung 5 option kapag po ang salary po natin ay hindi pasok sa required income po ng property. Okay po, ang number 1 po is pagkuha po ng co-maker or co-borrower. So kapag po maliit po ang inyong salary, kunwari ang required salary po sa property na binibili nyo is let's say 27,000 at ang sweldo nyo po ay 20,000 lang. So kulang po ng 7,000 maaari po kayong kumuha po ng co-borrower. So, ang maganda po kay Pag-ibig po ngayon is hindi na po sila masyadong mahigpit sa pagkuha po ng co-borrowers. So, maaari po kayong kumuha hanggang 3 pong co-borrowers at okay lang po. Halimbawa, wala po kayong kapamilya, kapatid, or yung magulang nyo na maaaring mag-co-borrower sa inyo. Kunwari, bata pa sila or walang trabaho. The good thing is, maaari po kayong kumuha ng co-borrower kahit hindi po blood related po sa inyo and pwede po kayong kumuha hanggang 3 co-borrowers po. So, depende po doon sa required income po ng property na nais nyo pong i-avail. So, syempre, kailangan din i-consider po ninyo ang inyong budget. Kasi mahirap naman po na sobrang taas po ng monthly amortization ng property na gusto ninyo o tama po, ma-approve po kayo kung may co-borrower po kayo pero tandaan po natin, co-borrower lang po sila. At the end of the day, kayo pa din po ang magbabayad po ng monthly amortization nyo. So, timbangin nyo rin pong maigi kung ano sa tingin nyo hanggang magkano ang talagang kaya nyo ialat para po sa pagbabayad po ng inyong amortization. Ang number 2 po is pagdadagdag po ng equity or down payment. So dahil po mas malaki po ang loan value or loanable amount, kung mas malaki po yung loanable amount, so siyempre mas mataas din po yung monthly amortization nyo. So mas magiging mataas din po yung required income or required salary po sa inyo. Pero kung babawasan nyo naman po, kung magdadagdag po kayo ng down payment, babawasan nyo po yung loanable amount, it means po, bababa din po yung monthly amortization nyo. So, hanggang maabot nyo na po yung required salary na pasok po doon sa salary nyo po talaga, mas maganda po yun. So, maglalabas po kayo ng malaking amount. The good thing is, magiging mababa naman po yung monthly amortization nyo. So, para po sa akin, ito po talaga ang mas inirerekomenda ko po, sinasuggest ko po sa mga client ko, no? Kasi ako po bilang ang bahay po namin is through Pag-ibig Housing Loan din. So alam ko po yung gastos and hirap po ng pagbabayad kapag masyado pong mataas yung monthly amortization. So mas maganda pa talaga na sa ngayon, mas maglabas ka na ng malaking amount at ang katuwang naman noon is magiging mababa yung babayaran mo monthly sa matagal na panahon. So yun po, kung kayo po ay magagawa niyo ng paraan, kung kayo po ay may savings, idagdag niyo na lang po lahat as down payment, para po, mas bumaba po ang inyong amortization and bumaba na din po yung required income po sa inyo. So hindi niyo na po kailangang maghanap po ng co-maker or co-borrower. So ang pangatlo naman po is yung tinatawag natin na engagement income. So let's say kayo po ay empleyado sa isang pribadong kumpanya, tapos po halimbawa meron po kayong tricycle na pinapa pinapa-drive sa ibang mga tao na susulit po sila sa inyo ng boundary, yung tinatawag natin na boundary. Ito po ay maaari po ninyong idagdag bilang other source of income. So, engagement category po ang tawag po dito. So, halimbawa, tulad ng sari-sari store. So, ang equivalent po nito kay Pag-ibig is 5,000. So, halimbawa, sa required income po is kulang kayo ng 5,000. So, pwede nyo po itong idagdag. So, yun po, another source of income. So, ang pang-apat naman po is downgrading. So, halimbawa po, sobrang taas po ng required income doon sa property na nagustuhan nyo kasi
ito po ay single attach or di kaya ay ito po ay complete turnover. Kaya siyempre mataas ang amortization po niya, mataas din po yung required income po niya. So ang maaari niyo pong gawin dahil nga hindi po pasok ang inyong required income sa unit na ito na nagustuhan ninyo, mag-downgrade na lang po kayo. Kasi ang pagpapaganda naman po ng bahay is puwede niyo naman po yang gawin eventually kapag po medyo maluwag-luwag na po kayo ano. Kasi kung ang magpapataas lang po ng monthly amortization niyo is dahil mas gusto niyo yung complete turnover, mas maganda, yung bear type na lang po yung kunin niyo, mas mababa po yung monthly amortization, so mas mababa po yung required income, hindi niyo na po kailangang kumuha ng co-maker. Hindi niyo na rin kailangan magdagdag ng down payment. So, saka niyo na lang po pagandahin kasi, puwede niyo naman pong yung pagpapa-complete naman po ng bahay is puwede niyo naman pong gawin kapag po kayo ay nakalipat na, okey. Tapos ang panglima naman po na option na puwede niyong gawin kapagka talagang hindi po talaga pasok yung suweldo niyo, kasi talaga halimbawa itong bahay na 'to, ito na yung gustong-gusto mo, pero wala kang makuhang co-maker, wala ka din namang other source of income, pero alam mo na kaya mo namang bayaran. Kasi masipag kang mag-OT kasi alam niyo po kay Pag-ibig is yung basic pay po kasi ang tinitingnan diyan. So, regardless kung ilang ilang libo-libo yung, dumadagdag sa sweldo mo dahil sa pag-o-OT mo, hindi po iyan kino-consider ni Pag-ibig. So, ang tip option po is, puwede po kayong mag-in-house financing. So, yun nga lang po, with in-house financing mas medyo, mas mataas po ng konti yung kanilang interest rate. Pero the good thing here kay in-house financing is hindi, kumbaga hassle-free yung ano, yung pagproseso po dito, mabilis, hindi kasing higpit ni Pag-ibig at hindi din gano'n kasing higpit doon sa mga required income. As long as mababayaran mo lang or, kaya mong bayaran yung magiging monthly amortization mo. So yun po, sana po nakatulong po dun sa mga tao, sa mga first time home buyer po natin na talagang nahihirapan kasi nga, ang problem nila is yung sweldo nila is hindi po pasok doon sa required income po ni Pag-ibig.